hangtod kining 10 commandments na pulo ka sugos Ginoo, bisan wa pay Ginoo sa ilang kinabuhi o pamaabti Ginoo atong kuan, gitatak na ni silang tagsa-tagsa kasing-kasing. Sa Mateo 19:17, kung buot ka mo sulod sa kinabuhi, tuman na ang mga sugo. Kung nahigugma ka mo kanako, tuman na ang akong mga sugo. San Juan 14:15. O ako nahibalo, yang mga sugo mo, mao ang kinabuhing walay katapusan. So, gi-highlight ni Kristo ka importante ang pagtuman sa sugo. Kaya ang pagtunga way buhat, patay. Doon ay mga igsuon na to, mga mini nga mga propeta karon. Pasensya na mo, mini man jud nga propeta. Mao may gisultis Ginoo, mutungha ang mga mini nga propeta. Kinsa ning mga mini nga propeta? 1 Juan 2:19, doon na nay mga anti-Christ nga mga pundok karon. Og diabot na. O kining mga anti-Kristo gikan nato. Kinsa ni mga anti-Kristo? Gikan, dili pwede kita. Kay gikan man nato. Og dibiya gikan nato. Matud pa ni San Juan. Og ni abot, hapit na mo abot ang Ginoo, kay ni abot na ang mga anti-Christ. Kinsa ning mga anti-Christ? Gikan nato. Si Felix Manalo, gikan nato. Si Joseph Smith, gikan nato. So kini mga founder sila laik tinuhuan, gikan nato. Og dibiya gayud sila gikan nato aron maila nga sila dili kauban nato. Kinsa ni mga anti-Christ? Mga namiya gikan nato. So unsa man San Juan ingon mag anti-Kristo? Mo nang kakita nako mga born again o ni anang mga anti-Christ. Unsaon man mo may gisulti? Daghang masuko na to, no? 1 Juan 2:19, ang mga anti-Kristo gikan wa man mingog kita. So ang mga anti-Christ, nama mo Bible? Na abili na kong Bible. Maham ko ba? Kaya di na to dugangan. Atong basahon na. Kaya daghan kay mga anti-Christ karon. Kini mga gikan nato. Ako basahon na para hindi na to madugangan ang Biblia kay indot ting basahon na tong Biblia. Namay Biblia na. Oh. Sa 1 Juan 2:19. Mga anak, duol na ang katapusan, ang level ni mga kaaway ni Kristo. Duol na ang katapusan sa kalibutan, nakadungog kamo nga moanha ang kaaway ni Kristo. So kinsa ni? Moabot ang kaaway ni Kristo. O karon, ani ana ang daghang, hinidaghan sila. Pasensya no, mo may suwat. Mga suko di sila nako, basag di lang. O karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Usa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Mibulag ka nato kining mga tawhana. Unsa to? Ang term nga gigamit, mibiya, mibulag. Ang Katoliko ni bulag ba? Wa man. Mibulag ka nato kining mga tawhana, kining mga kaaway ni Kristo. Kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Sunod na di pundok. So nibiya sa atong pundok. Kinsa may pundok ni San Juan? Obispo man ni San Juan. Kinsa ni San Juan? Obispo. Unya asa magilubaw San Juan? Sa Basilicas Katoliko. So kinsa man ni atong pundok? Katoliko ni, no? Kung tinuod pa ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. So kinsa din ni nga miya? Unsa man may kaaway man Kristo? Ayaw kamo mga katikista, ayaw dyan yung biyae ang pagtuo kagitukod ni Kristo. Nga naman, mahimo kang kaaway ni Kristo. Yung ganahan ka, uy, pitok-pitok, rin yung mata. Saan mo may misulti din eh? Nakaroon, kining mga mini nga propeta karon, nga sangyaw-sangyaw sa merkado, sangyaw-sangyaw sa kasakas to mga balay, mga kaaway na ni Kristo. Saon mo na? Sa Tito 3:10, ito masahon na pong Tito 3:10, unsay pay mangno ni San Pablo,
kini ako adi dyan ni akong hunahuna. Usaon ning gisulti man sa Ginoo. Mo na mga laing tinuan, mga suko nako. Suko lang mo. Kaya daghan naman namalik ron. Tungod kay atong gisulti ang kamatuoran. Kay ang Ginoo wa mo anhi aron magdalag kalinaw. Sa gingon ni Kristo, wala ako mo anhi aron magdalag kalinaw. Nagdala ako og espada. Sa dalas Ginoo, espada. Sa may meaning ana? Sa Hebro 2:14, ang pulong sa Ginoo sama sa espada nga duhay suwab. Hait kaayo, mudot kini ngadtos kinalagmang bahin sa tong kalag. Munang masakitan jud mo. Hoy, labi na ng mga kaaway ni Kristo. Ang sakitan din na ganahan uminaw nako. Pero sagdi lang, wala kumuanhi din niya magdala og kalinaw sa mga sayop nga pagtulunan. Nagdala si Kristo og espada aron kita mabahin-bahin. Nay mudapig sa kamatuoran, napoy mudapig sa mga mini nga propeta. Napoy mudapig sa kaaway ni Kristo. Amen. Ayaw mo pagkahadlok sa kamatuoran. Sa pagsulti sa kamatuoran. Tito 3:10 sa gisulti ni San Pablo, ningon si San Pablo, humain kapasidan sa makaduha ang tao nga mo'y nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok. Usa ko no, pasidan-an ang tao nga hinungdas pagkabahin-bahin. Sige saka-sakas balay. Pasidan na ayo nagsaka diri. Adtog saka ngadto sa laing balay. Sa mga dili pa Kristiyano, kahayahay go ninyo. Nagpahayahay mo Kristiyano na me. Ano imo pa maming sangyawan? Adto mos mga Muslim. Hoy. Nagpayahay ning mga tawhana. Dawat limpyo. Murabag na masul ko. Yan daghan akong pinaslan. Usa ka banyera, tuwa pong pastor dito na masul sa akong pinaslan. Kahayahay gud nimo. Pamasul dito imo. Imagine na kanakadaw mga Katoliko na gud mo. Hoy. Kristiyano na gud mo. Na Tito 3:10. Ningon si San Pablo, humain kapasidan sa makaduha ang tao nga mo'y nakaingon sa pagkabahin-bahin. Mga pastor, paminaw mo. Natin live. Nakadungog na sila. Human, kapasidan sa makaduha ang tao nga mo'y nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, isalikway siya. Kasasayod ka nga kanang tawhana dautan o ang iyang sala nagmatuod nga sayop kayod siya. Amen? Mao nang usas mga pagtulunan sa mga sayop o mga mini nga mga propeta sa atong panahon karon nga nagkadaghan ang mga kaaway ni Kristo. Nagkadaghan jud. Usa ka pastor, hiubos usang pastor, magtukod po sa iya. Kung nasudlan ko po ning bakukang ning akong untok, pwede. Magtukod po ko ako. Pero, kinahanglan mo tuman ta sa sugo sa Ginoo. Magpailawom kita sa simbahan nga iyang gitukod. Usa na sa iyang sugo. Kinahanglan mo tuman kita sa iyang sugo. Di ta magbuot-buot og ato. Dahil pagtulunan sa mga mini nga propeta, sinsya na mo ha, mini nga propeta magisulti sa Ginoo. Ikaduha, dami mga pagtulunan sa mga kaaway ni Kristo karon. Pasensya na mo nga. Ato din ng butangag kuan. Na mo may gisulting San Juan. Ato nang giusap ang pulong sa Ginoo. Kuya man San Juan, kaaway man jud ni Kristo. Di ka manimbaw tinyong balahibo ana. Mubiya mo sa Katoliko, mahimo mong kaaway ni Kristo. Muna nga usas mga pagtulunan sa kaaway ni Kristo ulang ay nagtuman sa sugo. Kumudawat ka ni Kristo nga personal nga maluwas ka. Diyan sa plaza giinan ko, Padre, naluwas na ka? So wala pa. Kami, luwas na. Haya-haya, galing mga tawanan eh. Nga pag ganit, mahukom Ginoo, nag-giunhag hukom. Assuming ra kay mga tawanan. Ako'y pangutana. Brad, naluwas naman ka. Pangutanan ako. Simple ra kayo. Asa ibutang sa Dios ang tao nga naluwas na.
Sa langit o sa impyerno? Tubag man siya, sa langit. Yang anong niya pa man kanini. Nanluwas naman ka. Kahangtang nanluwas na. Suma si mong tubag, tuan naman ka sa langit. Sa mga nawahi ka. Mao na nga itong tunan ng mga sugo sa Ginoo karon. Kay apil man di ay kini. Sa katapusang mga adlaw, muatubang kita sa hukmanan sa Dios ug hukman ko kamo sumala sa inyong binuhatan. Wa siya mingog sumala sa inyong pagtuo. Ako inyong pastor, asa mamasa? Nga hukman ta sumala sa pagtuo. Kung term lang pagtuo, action na, verb na, believe. Action na ganina, action word. Tinoo dili, verb. Dili na siya noun. Muna nga atong tunan karon ang sugo sa Ginoo. Pila man kas mga sugo ang niyatag sa Dios dito sa bukid sa Sinai. Napulo nasa Deuteronomy chapter 4 verse 3, siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang iyang napulo ka sugo. O iyang gisulat sa duha kapapan sa bato. So napulo ka sugo ang sugo sa Ginoo. Karon ani ang napulo ka mga sugo nga ipatuman kanato og dili angay nga buhaton nga mahisupak sa matag sugo. Atong pamalandungan. Ang unang sugo sa Ginoo, ako ang Ginoo, itong paspasan ni kinalit ko. Ako ang Ginoo nga imong Dios, dili ka magbaton og laing mga Dios sa atubangan ko. Muna yung unang sugo. Exodo chapter 20 verse 2 to 3. Ang mga buhaton nato aron matuman nato ang unang sugo. Una, ang pagpasidungog kanunay kaniya, pagampo o pagpasalamat ilabi na sa mga butang, sa buntag, udto ug sa gibi. Siya si Propeta Daniel miluhod makatulo so sa kaadlaw ug nagampo nagpasalamat at tubangan sa Ginoo ingon sa iyang gihimo kaniadto. Daniel chapter 6 verse 10. Unsay buhaton nato aron matuman natong unang sugo, siya ra nga atong alagaran. Gibuhat kita sa Ginoo to love, to serve, to worship Him, to worship, to know, and to serve Him. Mo nay rason inong gibuhat ta sa Ginoo. Mo na nga siya ra jud. Higugmaa ako ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing, tibuok jud. Dili partial, dili 3/4, tibuok. Yang karon tibuok pa kana ang inyong pag sangpit sa Ginoo nga namon mo'y habak. Uy. Naay bala nga di mo buto. Naay orasyon para proteksyon, naay orasyon para sala. Isalikway na ninyo. Ang Ginoo ray angay natong sangpitan. Kanang mga orasyon, kibaw mo, yan na siyawa. Doon ay orasyonan, na-encounter nako. Tuwan na siya ni salig, nan na siya kagalingong orasyon, nan na siya kagalingong prayer. Instead, mag-ampo para sa Ginoo na siyang orasyon. Ngali natin, ako'y pangutan na, kasabot ka? Wa ko kasabot. Why equivalent nga meaning? Pero doon ay gahom. Di siya madutlag bala. Di siya madutlag kutsilyo. Nagtuo po siya, nagikas Ginoo ang maong gahom. Muna daghan kitag tuo-tuo. Kita mga Katoliko, daghan kay tuo-tuo. Labi nag atos minteryo, ibili ng tanang butang. Hastang snacks, ibili ng. Kay di ta magdagbutang. Kay dautana. Di maayo. Nga magdata gikas minteryo. Nganong nanggawas pa man mo? Ayaw na mo panguli. Andi, Father. Kibaw ka, Father, butang, dili tao. Sige. Nganong maghubo na mong gawas minteryo. Kaya kanang inyong sanina, butang man. Tanan. Superstitious belief. Usag isultis Ginoo Mateo kapitulo 15 bersikulo 9, ningon si Kristo, kawang ang inyong pagsimba kanako. So dahil sigsimba karon, pero naimong kawang ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo o gisunod pa ang pagtulunan nga kabilin-bilin sa ilang katigulangan.
Nang panguntahan na karon tibok pa rin ng paghigugma nato sa Ginoo. Na nakuhaan mag 1/4. Adaway mo nga, Father, kung mutaw-ota. Mauna inyong sulti. Sabay sultis Ginoo. Kawang ang inyong pagkakatikista, kawang akong pagkapare, kung doon na patay laing gituhuan. Siya ra ang atong Diyos, wala nay laing Diyos. Amen? Nay katikista, yan ako kay cross, doon na po'y habak dito lukabok. Tinuod dili. Nga nung doon naman ay habak, ng katikista man ka, Father. Kung di mo na may fake ang cross, doon ay reserba. Ano na reserba? Karagaral ni mo. Ningon si Kristo, ako lang ang simbahan. Wa na'y lain pa. Muna meaning sa unang sugo. Sa pailain, ang pagtuo kanunay sa pagtuludan sa Diyos. Pagtuon kanunay sa pagtuludan sa Diyos. Munang kamo nga mga katekista, palit mo Catechism of the Catholic Church, CCC. Diya ko'y kuan, na katekista ng albularyo, kay Dawis, amigo ni ate kuan. Kanya, usa siya katambalan. Ako sa giingnan na anas Catechism of the Catholic Church, huno na imo pagkamananambal ate. Ngayon siya nga, wow, okay ba ko, Father? Taghang naayon ako. Ngayon ko nga, mga pobre, Father, anong imo makupaw noon? Nasa Catechism of the Catholic Church, CCC, number 21:16 to 17, all forms of divination are to be rejected. Tanan jud nga matang sa divination. Apil ang panagna, astrology, tanan, panghimad, misalikway. Superstitious belief, mga feng shui, mga lucky charm, sa mga patutuon ninyo. Huwag ang inyong mga pultahan, doon ay daghang kinason, nagabitay. Doon na pa'y ahos. Kuwang nalag, luyan eh. Napay gipang pasok diri sa kilid, bagakay. Napay biyasong, no, sana man no. Inalagi mga wakwak Father mo, kikik mo, tingog kada gabi Father. Doon na pa'y ikog sa pagi, daghang kay mga tuo-tuo. So karon ang atong ligunon, ang atong pagtuo sa ato Ginoo, pinaagis pagtuon sa pagtulun as Ginoo. Hosea 6:6 ningon dinhi, ang kahibalo may tungod sa Dios mao'y labing gikahimutan ko kaysa mga alad nga sinunog. So karon nalipay ang Ginoo ninyo. Ngano man nagtuon mo sa pagtulunan sa simbahan. Manang palit mo Catechism of the Catholic Church, CCC. Nay tag 200 suro ana. Tag 300. Napoy Bisaya. Ina si Father Tol maka-order tag Bisaya. Pagkuan mo ni Father Tol. Na gibisaya na ng CCC. Di ako'y katekista kung inan na kay CCC. Sa may CCC, Father. Katekista kay bawo CCC. Official teaching na sa simbahan. Catechism of the Catholic Church. Sa mo din ay minig CCC, Father. Katekista man ta ko, Father niya. Ako kay bawo sa CCC. Ako sinang magsisi ka. Kay bawo sa CCC. So, kinahanglan natong tun-an, basahon na to ang official teaching sa simbahan. Aron ang inyong itudlo sa mga bata, dili inyong opinion. Kay ang simbahan walay opinion. Ikaw ug ako, adunay opinion. Pero ang simbahan walay opinion. Kamatuoran. Unsa ang simbahan? Unsa ang simbahan? Ono Timoteo 3:15 ang simbahan mao ang ligi og sukaranan sa kamatuoran. Unsa ang simbahan? Haligi og sukaranan. Wala ni basta-basta. Muna magwalita, mukaw tag Catechism of the Catholic Church. Muwalita, mukaw kutlo tag Biblia. Aron samot kalig-on ang atong presentation sa katawhan sa Dios, dili atong opinion. Kay daghan karon sigwali ilarang opinion. Wala nay foundation sa pulong sa Ginoo. Muna natay teksto, Hosea 6:6. Ang kahibalo mahitungod sa Dios, mo'y labing gikahimutan ko. Kaysa mga halad nga sinunog, Hosea 6:6. Kinahanglan kita mosaksi sa Dios, pinaagi sa ato kinabuhi, prophetic. Uban alang kaniya, we must speak for God. Ang kinabuhi sa pagkabalaan, mao ang inyong makatarunganong pagsimba. So, inikakita nila nato, we are the image and likeness of God.
Kaya nagsimba man tas Ginoo, makita na nato ang imahin sa Ginoo diri nato. Ang imahin sa Ginoo puno sa kaluoy, puno sa gugma, puno sa kalumo. Una nga kita bisan asa ta, I hope atong madala ang imahin sa Ginoo. We are the image and the likeness of God. Usa ka sekretarya sa parokya, istrikto pas tanang nga matay, giduaw ni Cardinal Tagle. Istrikto kay siya. No. Say mo pangutanag mga requirements sa bunyag. Tutukin na skilled oh. Gagahin yung ulo. Wa mo kita na bibutang pag sa nangasaba na buntag pagkarinda ko. Unang uwa si kabantay si Cardinal Tagle dress likod. Ningon si Cardinal, sister. Sayos ako sa buka diri kita ka pa mga sister, no. Pagtanaw na. Ay, sa lagi. Kardinal. Nausab ang panagway. Nikalitlag kabuutan. Ningon is Cardinal Tagle, sister, mag-init ra kayo mong ulo. Kining buntag pagani sa'yo na you are the image and the likeness of the parish. Kung sa'y dagway nimo, mo po'y dagway sa parokya. Nga kini taga-bukid din taon eh. Magtuupong taga-bukid nga istrikto mang parokya. Kaya maumay mong ipakita. Ningon po ang sekretarya, Bishop, I'm just imitating my parish priest. Onya, naliwat din ni sa amahan. Titok-tok si Cardinal sa kwarto, sa pari. Father, no. Kay baw kang pare, nasuko. Natug pa ko, nipahuway pa ko. Ayaw sa ko sa muka, di paron oras sa akong office. Natug pa ko. Father, no. Kasabok ba nimo? Gainan kag kung fu. Ang pare, kung fu. Say kung fu. Kung fu kawan mamatid. Kung fu. Jadi, kinsa mo gunang sigpan, nuktok dia. Ablihan sa pare, si Cardinal Tagle. Pag-abli sa pare, Your Eminence. Wa man ka magpahibaw nga mo, ari. Ningon din si Cardinal Tagle, Reverend Father, why you created your secretary in your image and in your likeness. So, bisan asa tamato, I hope we represent God. Amen? Ningabot ninyo sa inyong eskwelahan, you represent God. Prophetic life. So, muna, ang angay buhato na to, aron matuman na to, ang unang sugo. Ang gidili, una, idolatria. Kung pagsimba sa laing Diyos o paghimog linilok aron simbahon ingon nga bathala. Kung kada mga imahe na to atong simbahon ingon nga Diyos, sayop na. Mingon ka, Maria, Diyos ka nako. Nabuang na ka na. Wa man ta mag-isip sa mga secret images niya atong Diyos. Mismo ang Diyos po nagpahimo og kung imong isipon ang larawan nga Diyos, idolatry na na. Or di ka kasimba tungod sa imong trabaho, ang inabuhi ka, di ka kasimba, ikalimtan mo ang pan sa kinabuhi, kung sa'yo nahitabo, ipangkabuhi. Adik mi kasimba, Father, kay giuna ni mo ang mga butang, ikalimtan ni mo ang tag-iya sa butang, kung sa'yo nahitabo, wa na ka mahimutang. Nanuman, nalumos na kas mga utang. Namura na. Muna nga, kung di ta kasimba sa adlong Domingo, ipili na to ang paglulinghayaw, idolatry. Ang atong ipaka-Diyos, ang atong shopping, pagbagdoy-bagdoy, without prioritizing God. Ang Diyos yun atong unahon. Unya, sunod, ang mga diwata, nga buhat, sama sa anting-anting, ikaligot-gutan ni sa Ginoo. O mga paghalad, supak kini sa kabatay mo ang mga katigulangan na to. Maghalad sa mga diwata, mag-ihaw og puti nga manok, nga way asin. O mo na siya, ikaligot-gutan na sa Ginoo.
batok na sa unang sugo. Muna ka na inyong pagkaon, i-deliverance na. Bless us, O Lord, this the gifts which we are about to receive, and I cast out the unclean spirits of my food. In the name of the Father, the Son. Simple as that. So, i-bless ni mo, o i-deliverance mo ni mo imong pagkaon. Bless us, O Lord, and I cast out the unclean spirits of my food. Ano man, waka kibaw, nga ka na imong ipalit, gihalad na sa diwata. Nasabtan ninyo? Hoy. Kanang mga prutas nga inyong ipangkaon, wata kibaw, naghalad ang tag-iya na sa diwata. Nakita ninyo? So, mismo ikaw makabreak ka sa seal and consecration. Ilang mag-consecrate ang ilang property, ang ilang basak, ito sa diwata. Walang nagan idiniron, naghalad-halad. Now, nagan yung mga habak ron, pangkuaan mo karon o kuaan. Na yung mga habak mo. Munang apil na sa gidili. Okay, mga anting-anting. Ang pagduol og mga espiritista, kung pagkonsulta sa kailang mga minatay, kinigidili sa Dios. Kaligot-gutan nas Biblia. Kanang espiritista ba moduol ka? Nya sudlan sila espiritu, spiritus mga anghel, spiritus mga santos, spiritu ni Señor Santo Niño. Dito ka mabini ni ato nako dito. Siya nga, Father, nisud si Santo Niño nako, daghan ko nang maayo. Nya ni burot yan ani kay nagwaiter. Nya Father, daghan nang maayo nako. Nya musud man Santo Niño nako, nagsud si Santo Niño mausab iyang tingog. Ako singinan iya na siyawa. Kaya ang Santo Niño dili mo possess. Ang mga divine beings dili mo possess, di mo sanib. No? Karon lang padung ko dinhi, nay taga Negros 30 ka buok estudyante gisapian. Gisapian. So kining mga gisapian, mga dato ni sapian man. Kung naganahan mo madato, pasapi mo, no? Masapian. So, usay na hitabo, ako deliverance siya, ang Santo Niño nga nasuyang sod, yawa dyan. Nasuko na ko. Darwin, ayaw mi hilab ti daghan me, dugay me siyang lawas. Amo na, ang ilang kaliwa. Nasuko pa na ko. Gisinghagan po ko Santo Niño. O, ni Santo Niño sig pangasaba. Pero, muna siya. Ayaw mo pailad. Ayaw mo pagkonsulta nila. Go to your priest. Receive the sacrament. Study the church. The Word of God. In order not to deceive to the false prophets in our modern time. Amen? So, doon ipaspasan kay napuro ba ni? Ikaduhang sugo. Dili gamiton ang ngalan sa Ginoong Diyos sa pagpasipala. Unsa itong buhaton? Tahuro nato sa dakong pag-amping ang ngalan sa Diyos, diya sa itong pag-ampo, diya sa itong pag-hisgot-hisgot. Abi ninyo, sa traditional nga misa, inig-pronounce sa pari sa Yeso Kriste, Jesus Christ, tanang tao, mubaw sa ilang ulo. So makita na nga to ibalik ba nga atong kanabitang pagtahod, nawa man. Nya labi na, diya sa itong paghisgot-hisgot, Ginoo, ayaw pag, di na basta-basta. Ayaw yun ninyo gamitangan sa Ginoo sa pagpasipala. So, grabe, I hope, atong tahuro ng ngalan sa Ginoo. Kay bawo mo, they possess, walking possess, 17 years old, iduol sa ato kay ganahan na maghikog, di na ganahan magawas sa kwarto, pero conscious kay siya. Walking possess, wa siya kay bawo nga possess, ako gani, diyan ako naibaw, sa dihang gipasuwat siya, nako sangan sa Ginoo. Dong, sa problema may Father, dito may psychologist, dito may psychiatrist, Father, wa jud mautro ang kinaiya sa bata. Mao gyapon. Kudong, dali dong. Musta man ka? Sa okay ra man ko, Father. Masturya nimo. Normal kayo. Kudong, dai ban paper. Say unsa man na nako, Father? Dai papel. Sabay akong buhaton, isuwat ang ngan ni Hesus Kristo, Jesus Christ. Yang gisuwat, letter J ra yung nasuwat. Ug nag-react na siya. We are 17 spirits in our body. Nag-react na siya. Yun anak ka-powerful ang ngan sa atong Ginoo, atong pakpakan. Unang nga, I hope, dublihon na to itong pagtahod. Tumano na to,
ang mga maayo ug mahimo nato nga panaad alang kaniya. So kung nanaad ka sangan sa ato Ginoo, paningkamuti tumana na. Kay iyan ang panilngon. Nya manaad ra mamuron kahuman no. Anak pa mo nya may lang sa sugod ding uban. Nya kadugayan no, asan man to si sister, asan to si Brad no. Nang luod na kay mambaw lubot no. Kinahanglan dili pare ang inyong gialagaran. Bisag kinsa pang pani ang maabot sa inyong parokya, kamot me. Nangsaad ko dili sa pare, nisaad ko sa ngalan sa ato Ginoo. Amen? Bisag kinsa pa ng pare maabot sa inyong parokya, be dedicated not to the priest, but to Christ, who is the Savior of humanity. Tahuro nato ang tanang tao, ilabi na ang mga sagrado nga tao, nagihalad alang sa Dios sama sa Santo Papa. So, makatuman ta si kaduhang sugo, ang pagtahod nato sa pari, ang paghigugma o pag-ampo nato sa kaparian. Abi ninyo si Saint Francis de Assisi, mingon siya, yang kung magkatagbo kog pari og anghel ngadto sa langit, una kong muhawop ug muamin sa kamot sa pari. Yan naman, ningon si Saint Francis de Assisi, tungod sa kamot sa pari, iyang nahatag ang lawas ni Kristo sa katawhan. Si Maria, si Mama Mary daw, nihatag sa kalibutan, kausa lang ni Kristo. Pero ang pari, kada misa niya, iyang gihatag si Kristo sa katawhan. Amen? Munang ako karon magpakalawat ko, ditso na baba, kanuman mga usik man diris kamot. Tinoo dili. Lag mga suko mo nako. Ya, mga ana-ana patong uban. Tilukon yun na kay even the tiny particles are real Christ. The divinity of Christ, the humanity of Christ is present even to the tiny particles. Bisag gagmay ti pa kaana. Kung nakabantay mo, kung pakalawat ko karon, ditso nas baba. Yan naman, parang wa ay mausik nga bahin ni Kristo. Imagine ka na, natunog-tumod ba na mo? Kaya may man, di makita. Manang nga, atong tahuron, ang mga kaparian, no? Ato iampo. Ayun yung libak ka, iampo. Di man makatabang ang libak, iampo. Mag-ampo mo, daghang na impierno karon tungod kay way nag-ampo. Manang atong iampo sa rosaryo, ang atong kaparian, ang atong Santo Papa, mga obispo, mga madre, mga butang ug mga dapit nga gihalad alang sa Ginoo. So mo makatabang, no? So dili lang ang Dios atong tahuron, apil na ang iyang pinadala. Unang sa Lucas, Mateo kapitulo 10 bersikulo 21, amo painom og tubig sa akong gisugo, makadawat og ganti. So katong moalagad sa iyang mga alagad, makadawat gyapon ganti. Ang gidili sa ikaduhang sugo, ang pagpanumpa og bakak ginamit ang ngalan sa Ginoo. Ningon sa Leviticus 19:12, dili kamo magapanumpa sa kungalan sa bakak, dili mo sab pagapasipalahan ang ngalan sa Dios. So ayo jud gamit sa ngas Ginoo aron lang mamakaka. Kay dako ka ng violation sa kaduhang sugo. Ang dili pagtuman sa atong mga maayo ug mahimo nga panaad alang sa Dios. Kung wa nimo matuman, ang saad mo sa imong bana, ang saad mo sa imong asawa, ngita na kaglain, kana paninglon man na sa Ginoo. Mawitaw ng adultery, kung maminyo kaglain, yung mangita kaglain. Kay wa nimo tumana ang panaad sa Ginoo. Unang simbahan, hangtod karon di siya mosugot anang divorce. Okay ra siya sa annulment. Kaya ang annulment doon na ground nganong dili valid ang kasal. Example, gitiunan ka. Wa jud ka, dili jud full consent. So pwede siya ma-annul. Pwede siya ma-declare nga invalid ang kasal. Kaya napugos man ka. Or doon ay deception. Nangilad ang pikas. Nga magkaanak siya, nga impotent di ay. Di mo lihok ang ilawom sa karsones. Nga wa siya, deception man na. Wa siya musulti. Pwede na siya ground for annulment. Kaya deception man. So, doon ay ground for annulment. Di na nato ma-discuss na siya. So, sa mga saad ato sa Ginoo, ato diyong tumanon.
Gidili ang blasphemia kun pulong pasipala batok sa Dios o sa mga balaen. Kana bitang imo ng pasipada ng Dios, paghihimo ni Duterte, blasphemia man to. Unya sa mga santos, no? Imong pasipala ng mga santos. Bisan kinsa og magasultig pasipala batok sa iyang Dios, magadala siya sa iyang sala. Mao na sa Leviticus 24:25. Ato lang paspasan gamay ha. Sa Salmo 74:7, gidili usab ang sacrilege kung pagpasipala sa mga sagrado nga mga butang. Kanang imong buk-o ng mga sagradong butang, sacrilege na siya. Kanang magwahil ka sud sa templos Ginoo, imong ipanglambos tong mga tong dito sa Mindanao, ilang ipangrakrakan ang mga sacred images, sacrilege to siya. Pagpasipala sa mga sagradong butang, sa mga sagrado nga lugar nga gidedicate nato ngadto sa Ginoo. Nga chapel, imong sunugon, sacrilege na siya. Ilang gipasipalahan ang dapit nga puloy-anan sa imong ngalan, pinaagi sa pagpukan niini ngadto sa yuta. So sa Salmo 74 ni suda sila. Atras na 1 ngadto 9, ang kaaway sa Ginoo ni sud sa templo ug nagdahan sila martilyo ug atsa. Ug ilang gipangdugmok ang mga kinulit nga mga larawan. So delikado din yung dugbok og mga sagradong larawan kay mahimong kaaway sa Ginoo. Itong pastor ko ipangutanaw, saan man nimong pastor? Yang mga kaaway sa Ginoo ni sud mas templo sa Ginoo. Og ilang nagdapog martilyo ug atsa. Mura jud kamo, no? Og ilang gipambuak ang mga kinulit nga larawan nato mga kirubin. Og tungod niini nangahanaw ang among mga balaang simbolo, sacred symbols. Ako'y pangutana ang pastor, nagdugbog pa nga ang sagradong larawan. Igunsa man kas kaaway sa Ginoo. Suma sa Salmo 74:1 ngadto sa 9. Sacrilege. Sa pamailain, ikatulong sugo. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini, mo nang musimba ta. Kada Domingo. Musimbik ang mga buhaton nato, musimba kita sa Ginoo dito sa iyang simbahan. Sa panahon mo apil kitag santos nga misa. Og sa ikapito ka adlaw mao ang balaen nga panagtigom alang sa Ginoo nga imong Dios. So ikapitong adlaw na to, bisag unang adlaw na magsugod man tag trabaho Lunes, kapito na tong adlaw ang Domingo. Kinahanglan mo pahuway ta na mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Mag-ampo ta way bugat nga mga trabaho during Sunday. Kay adlaw na nga balaan. Adlaw na nga igpapahulay. Akong amigo kay baw mo, negosyante siya, mag-close siya Sunday. Yung sa una, yung sa kay baw ka father, sa mag-open ko, ang akong halin sa usang adlaw, 30,000. Mag-open ko Sunday. Pero sa diyang nag-close ko father, more than 30,000 ang akong halin. Mag-close ko adlaw nga Domingo. Kay bawo ka father, ni dubli ang ako nga halin. Unang di na jud ko mag-open, maputi iya. Di jud siya mag-upig Domingo. Close jud siya. No? Salig siya sa Ginoo, dubli niya ang blessing. Amen? Una nga, kung di ka kasimba tungod sa imong tindahan, dili na ikaw may tag-iyas tindahan. Ang tag-iya nimo ang imo ng tindahan. Kaya ulipon na magas tindahan. Unang, simba jud ta kay naman di ang lawas ni Kristo. Abi ninyo, di pari, umana mo si Eucharist, no? Muna hisgutan ba ni Eucharistic miracle sa Lanciano, Italy, ang pan, yung pag-ingon sa pare, kinag-doubt man siya, this is the body of Christ, pagkaon niya, pag-ana na this is my body, ang tibokos tiyas na himong unod, nagkadugo. Ikuha ng bino, this is my blood, ang bino na himong tinuod yun nga dugo. Hangtod karon, naitabo na 8th century, 2023 nang karon, hangtod karon, wa madugta ang pan na nahimong tinuod nga unod ni Kristo. After 5 years, ma-decompose pa na itong lawas. Mapulbos, makuyaig, mauhanaw. Pero kay ba mo, more than 1,000 years na. 1,200 years na. Hangtod karon, wa ma-decompose. Atong pakpakan, ang Ginoo. Una ngayon yung giana sa simbahan, dili pari, the bread of life.
Kung moana mo tungos pare, kuwang mo. Kuwang ang atong pagtulunan. Kuwang ang atong kahibalo. Ni anak ta, aron pagdawat sa pain sa kinabuhi. Umingon si Kristo ang pain na akong ihatag kaninyo, maugay yun ang akong unod. Wow. Ug ang pinong ay painom ko kaninyo, maugay yun ang akong dugo. Yang mubalhin kag tinuan, makakalawat na ka. Hoy. Dili na. Nyong sa may gisultis Ginoo, mukaon sa kong unod, may kinabuhing way katapusan. Ang di mukaon sa kong unod, way kinabuhing way katapusan. Mao ang yawa naghimo og lain-laing mga pundok aron ang mga tao dili makakalawat sa lawas sa atong Ginoo nga mohatod kanato sa kinabuhing way katapusan. Grabe no? Nag-overtime ang yawa. Nya relax raming mga pare. Kiba mo dihay usa ka possess ni share siya sa experience daghan mag-ini normal naman ninamo panguyaban siya sa engkanto yang gidaan siya sa engkanto yan to silang gingharian dako kay lang gingharian tinadakan dako ang gingharian na umingon ang engkanto ako ang prinsipe dinhi ikaw ang prinsesa grabe no di ka mabuang na dako kayo ang gingharian nila. Pagabot og pagsud nila dito, nangutan na siya, kadako inyong gingharian, pero way lingkuranan. Pagkadako sa inyong gingharian, pero way kananan. Pagkadako sa inyong gingharian, pero way mga kwarto. Ngano man na? Nangutan na siya sa mawing kanto. Ug mao kini ang tubag sa engkanto. Wala kami lingkuranan. Kay wa may panahon nga manglingkod. Wala sad kami kananan. Kay wa may panahon sa pagkaon. Wala sad kami katulganan. Kay wa may panahon sa pagpangatuog. Busy kami og pamira og mga kalag. Nag-overtime ang yawa, way tuganay. Yang kemudian natutog. Nag-overtime ang yawa. Mo to yung experience. Sugod ato. Wala siya mo kuyog. O nagpa-deliverance na sa ato ka mga kaubanan. Huwag na ulian na siya. Satan is real. Amen? So muna, simba ta. Ikatikais na to ang tibuok katawhan sa Diyos. Aron mga buang sila niining pan sa kinabuhi. Daghan karon sa atong kabaryuhan ang buang mga lalaki nang gihantap na buang sa 25 centavos buhi patay. Way mga tugang mga buang. Pasimbahan na may busy. Parosaryuhan na, hindi na mo sabat. Pero pahantakan na, musugot na, nga dili matug, tibuok gabi. Tinoo dili. Mo na mga buwang. Normal, abnormal. Wa sila kahibaw nga abnormal sila. Una nga, ang naghatag nila kinabuhi, wala na nagai sa ilang pagsimba. Muna siya. Violation na sa unang sugo. Kay tulo ang membros katoliko. Pila ka buok ang membros katoliko? Tulo. Doon mga katoliko, masigsimba, bisag way misa, mo simba gyapon. Itawag na sila maximal. Mga katekista, sigsimba, bisag way misa, mo simba, maximal. Unya doon na po'y kibiil. Kasal bunyag lubong ramakitaan, itawag na sila og nominal. Catholic by name. Nomen. Naapoy, uban, bisag, dunay kasal, toras gawa simbahan. Di, John, mo simba. Dunay bunyag, ator na gawa simbahan. O dunay patay, ator na gawa si simbahan. Sa tawagan na, animal. Muna musuroy ko sa merkado, magwali ko rin to, ko mga maayong buntag mga animal. Mingon po mga driver sa palabal, naigo jud mo aron pader. No? Muna nga,
muna nga atong gianha sa simbahan si Kristo. Muna nga ayaw mo tugot, sakripisyo mo, sa pagsimba, kay mo na pagtuman na to sa ikatulong sugo. Baalaan na ang akong adlaw igpapahulay. Pinaagi sa pagkalawat, sa buhi nga lawas sa itong Ginoo. Amen? Ang paglapas, ang gidili sa katulong sugo, ang paglapas sa pagsimba nga walay hinungdan o kakulian. Kung di ka kasimba, tungod kaya nasakit ka, kuhaan ka, exempted ka, anak. Ruwa ka kasimba kay suri-suro na ka small, tora ka sa beach, dako nagtulubagon sa Ginoo. Grave sin. Dili pa mortal sin. Kaya doon na may tulo ka qualification aron ma mortal sin. Full knowledge, full consent, grave act. Sa to? Full knowledge, full consent, imong gitugutan, full consent, imo yung kabubuton. Nya ikatulo, grave act. Kung present na siya, mortal sin imong sa. Okay? Kung absent ng usa, full consent lang niya, di full imong knowledge, 1/4 lang, binyang sins ra siya. Okay? Ang pagtrabaho o mga buluhaton nga mabugat, nga wala kinahanglanan sa mahinungdanon kayod. Sa ito pa ka mga bugat ng mga trabaho, ni kayo ninyo. Gidili ang pagbadroy-baydoy lamang, ngadto sa imnanan, sa alak, tagay. Aron sa paghubog-hubog, o mga mangilad nga kalingawan nga makapasupak sa tao sa pagpasaypala nining adlaw sa Ginoo. Kana kung fiesta di kinahanglan mag-disco mo. Kay kanang disco supak man na ana sa kabalaan sa mao nga fiesta. Una adto sa kuan, ako din ang iwali. Kay ba magbinig disco, dancing in Satan's company. Kanang mga nisod sa disco, iyan as demonyo. Hoy, pasensya na mo ha. Nya katikista ra may mangu sa disco. Gingarian na ni Satanas. Ngano man tuwa dito ang grabe nga bisyo. Tuwa dito ang mga grabe nga kalawayan. Mahubog na ang inyong mga bata in town, yung mga dalagita, nagpapuok. Sunod adlaw, nabuntis na. Kamay pagtutoy dako nagtiyan. Tungod na sa kalawayan na naa sa disco. Tinoo dili. Pasensya na mga daghan yung masuko na ko. Kaya masaon mo na pwede rin kibaw mo dito sa Cebu, doon na may gitawag Christian disco. Ang Christian disco na mo, nakapoy disco, pero Christianized na namo. Nakapoy sayo-sayaw, Christianized na namo. Yan ay mga program, yan, nag-promote sa kinaiya sa mga santos. Doon na po'y sharing of experiences, inspiration sa katawhan nga naa diha, nindot kaayo ang mga fiesta. Itawag na mo Christian disco. Limited lang, nakapoy inom, pero dili palabi. Kaya fiesta god. Hindi, fiesta mo, watay disiplina. Kung di na natubuhaton, we practice pagan practices. Nya, kung imo nang sawayon, ikaw di pinakangilad sa inyong parokya. Ikaw ang pinakangilad sa inyong kapilya. Mag-fundraising gamit ang disco. Mag-disco taron aron mahuman na itong kapilya. Namura na. Pagsunod adlaw na ay nagpinatiyan na ay. Sa kapat kang sugo. Kapat kang sugo. Tahura ang imong amahain o ginahain. O mutaas imong kinabuhi. Sumora ni sugo nga doon ay saad. Tahura imong nanay o tatay o mutaas ang imong o rin ni mugbo na tag-edad ron. You know? Kusog kita mo supak-supak ni mama. Kusog kita mo tibad. O may problema mo express kasi mong idea. Pero kinahanglan sa pag-express nito sa to idea, full of respect. Full of veneration sa atong nanay o tatay. O mutaas ang imong kinabuhi. Wa siya mingon diri tahura imong nanay tatay kung buutan. Way kondisyon. Mabuutan o dili, tahura ang imong ginikanan. Ang mga buhaton, pagtahod sa atong ginikanan diha sa atong huna-huna. Sa sinultian,
ug sa atong pagsugot sa ilang mga sugo sama sa pagsugot sa ilang mga maayo nga mga sugo. So gikan sa ato hunahuna bato ng tahuro na tong nanay. Di bitay usa ka kuan, wa jud siya tahod sa iyang nanay, ang giingnan iyang nanay. Nay! Dinay katiguang nimo nay. Maig mo kuan ko nimo. Maig mo gam ko nimo nay. Di jud ko kay batik kay kag taras nay, batik kay kinaya nay. Matiguang ka nay dili jud ko mo atiman nimo. Aw nahitabo jud wa jud siya kaatiman sa iyang nanay. Ngano man? Una siyang namatay. Natigbak. Wala. Tahura ninyo yung ginikanan. Gusto mo mutaas inyong kinabuhi? Oh. Ano yung sekreto? Ayaw supaka si nanay nimo. Ayaw sukli imong tatay. Oh, dapat ay chance. Sugda na to ron. Amen? Nya duawa to yung mga nanay. Nya duaw ro mo hapit na matay. Busy kayo pader. No. So, ang pagduaw nila, ang pag-atiman nila, ang pagrespeto nila, the best. Ganun man mo na mataas ang imong kinabuhi. Ang pagtabang kanila sa panahon sa ilang katigulangon o kaluya, alimahi ang inyong ginikanan panahon sa ilang katigulangon. Ayaw sila pasuba sa ilang tibuok nga kinabuhi. Alagari sila. Bahala nagpalahubog na imong mama, yung papa. Palakiro na imong papa. Tahura na dyan. Ipakita lang ang kaya ano man, kumutahod ka sa ubang tao, sa pari, sa inyong mayor, sa inyong atong gobernador, kumutahod kanila nga wa gani na sila mo sakripisyo para nimo. Dubli ang atong pagtahod. Dubli pa sa atong pagtahod sa atong obispo, sa atong nanay ug tatay. Amen? Atong papakan atong mga nanay ug tatay. Apil yun na sa sugo sa Ginoo. Pagtaho, dili lang di ay ang mga tatay nato sa unod. Pagtahod sa mga pangulo, kadug dumala ka nato sa atong mga mayor, sa atong mga gobernador, ato sa silang tahuron. Ang mga gidili sa ikapat nga sugo, gidili ang pagsukol sa atong mga ginikanan, sa ilang mga maayong kabubuton o pagtambag ka nato. Kung dili kita mutabang kanila sa panahon sa ilang kalisdanan, ato lang silang pasagdan. Dili na to sila atimanon. Kay napuno tas kasuko sa batanon pata. Kung musukol kita sa mga maayong pagdumala sa atong mga labaw, sa atong mga labaw ninyong katikista, imo yung supakon, kay mas bright pa man ko ani. Ano ba? No. So, kinahanglan po ito mga leader ninyo, isan pag-ubos na sa inyong pananaw, kinahanglan tamutahon. Kung ang mga ginikanan walay pag-atiman sa ilang mga anak, mauray gipalabi ang negosyo o apil sa diay mga ginikanan ini. Kinahanglan ang mga ginikanan watag sa quality time sa mga anak. Dili lang time, quality time. Kung ang mga ginikanan walay pag-atiman sa ilang mga anak, mauray gipalabi ang negosyo, kaligawan, walay panahon sa ilang kabataan, kay dunay mga amahan karon nga pinangga pa ilang manok kay silang anak. Ang ilang manok dunay vitamins. Ang nagpatuka sa manok way vitamins. Asay labaw, ikaw o manok. Kamantay mo, wa mabalansi ba? Kung balansi pa na, dunay vitamins sa manok, ikaw sad. Ang manok condition, ang anak malnourished. Yung katiguang nimo, kinsa mo gam nimo, imong manok, imong anak. Yang ubang mga asawa in taon, magsilos na sa manok. Dili sa silingan. Sa manok. Kaya nga manok, gihapuhap man. Gitutuan pa, gikan sungo nga tuskuko. Ang asawa in taon, wak na matutho eh. Kadlaw pang dako, namintana itong asawa. Diba mo, ang asawa, namintana ko eh. Nitanaw di, alas 5 kadlaw, nitanaw siyang bana kay sayo kayo. Gitutuan na yung manok.
Nya siya yung tao, na siya, may pangmanok, natutuan. Kibaw mo ang asawa? Nisinggit ang asawa, oy. Kibaw mo sa singgit sa asawa? Tuk-tugaok. Kaya magpatuto lagi. Wala mo panahon sa usag-usa ninyo. Wala panahon sa mga anak. Ito anas bisyo. Sa kaupat nga sugo, manang uban, di na mo tahod sa ginikanan. Kung sa imong gitanom, o sa imong anihon, ikalima nga sugo, dili ka magpatay. Una, nga buhaton, ang pagtahod ug pag-amping sa ato kinabuhi ug sa ato isig katawo. Kini, kinahanglan ni mabantayan ninyo ha. Doon ay mga artificial birth control karon nga abortifacient. Uy. Pinaka the best nga natural family planning is natural family planning. Kabantay mo daghang sakit ron sa mga babae, sagaran mga sakit sa mga babae, uterus, nga tungod na sa pills nga inyong ipang-inom. Uy. Mas maayo nga natural. Diningon nga, Father, mabuntis mga po na kong bana, asawa, Father. Nga naman, calendar method among kuan lagi, Father. Calendar method ang among paagi sa natural family planning. Nagiunsa din ninyo. Gibanig man to na among calendar, Father. Na nabuntis, gibanig ang calendar. Abi ninyo, patudlo mo sa effective kaayo ang natural family planning. Wala mo, ang nag-introduce lang ninyo, ang sa LGU man. Kaya mo, nag-promote na sila, kay negosyo man na. Ang inyong lawas, gihimong puhunan sa ilang negosyo. Manang daghang sakit ron, cancer, uterus, ingon na. Ang mga bagitang doktor, nang ingon na, di ko kakot, kaya na-appeal man din kay pagpatay man. So, daghan ron, yung mga bata nalaglag tungod sa mga artificial birth control. Ma-fertilize na ang egg o ang sperm, mataktak siya, di siya ma-complete yun. Na-fertilize na God, pero malaglag siya. Walang apil na sa ayaw pagpatay. Kung nagamit mo artificial birth control, bawal dyan na siya. Nga naman, kinahanglan, 5 pananglitan ni hatag sa Ginoo nimo, usara imo haron. So, dili na matuman iyang pagbuot, dinisyuta, mingon sa langit. Uy. Kami unsira man may kabuok. Unsira may kabuok. Eh si Papa, kugihan kayo. Mudaro buntag, mudaro po gabi eh. Sunod, yamuhato na to, ang pagbalambo sa mga ayong kabubuton sa tanang mga tao. So, itong ampingan ito kinabuhi, manang nga, kung na-depress mo, focus mo sa suffering ni Kristo. Mga pag-antos ni Kristo ba? Kaya kung doon ay misteryo sa kasakit, doon naman po'y misteryo sa himaya. Amen? Kung doon ay hunas, doon naman po'y taob. Di lundun hunas ang dagat. Kung doon ay kangit-ngit, doon na sa'y kahayag. Mana kung doon na may problema, wala bayran na. Maghikog na ko, Father, kay buwagan kong uyab, Father. Kadaghan pang laki. Amen? Daghan pang nagipurol, mga babae. Amen? Nanggisutana ng uban. Walang ayaw mo kawala sa paglaom. Nga naman, ang Diyos uban nato. Huwag tabiyay sa Diyos. Walang uban maghikog. No? Ang pagtahod sa kinabuhi, bisan sa mga hayop, gawas ko ni kinahanglan ang so munang mga hayop ato pong panggaon. Amang gidili batok sa ikalimang sugo, gidili ang pagbuno kung pagpatay. Ang usa ka tinuyo og dili makatarunganon nga paghunos sa kinabuhi, sa pagpatay. Abi ninyo ang gidili dili lang pagpatay literal. Kanang gitawag character assassination. Imong dauton ang imong kaubang katikista. Bisan pag tinuod. Hoy. Di kinahanglan nga imong isulti bisan pag tinuod. Ako silingan ba kay ka? Napuntis. Lagi, no. Sig sakay-sakay motor lagi mo nang nagbuntis na siya ron. Dato-ato ra niya.
Ay lang jud saba. Kana siya character assassination na. Bisan pag tinuod ang imong gisulti. Kung sa may tuyo nimo nga imong gisulti na. Kung sa may lambot nimo, kung mabuntis siya. Di ba? Mind your own business. Gitawag na siya character assassination. Magama ka og mga story aron madaot ang imong kauban aron ikaw nindot tan-awon. Pagpatay na sa nindot nga ngan. Pagpatay na sa nindot nga digdidan sa atong isig katawon. Bawal na. Gidili na sa ika-5 nga sugo. Gidili ang paghikog. Tama na, kung ingon ninyo. Ang paghubog sa alak, may usakap pag-among-among sa atong sagradong kinabuhi. Drogas. Ang pagkapalahubog o pagkamatayang sa wasnong tinguha. Sila nagabuhat ni ini ingon sa gipasidan-an ko kaniadto wala ay dapit sa giharian sa Dios. Ang sobra nga pag-inom sama ra nga imong gipatay imong kaugalingon. Sobra o pagkuan og hit-hit, paghigop sa utot ni Satanas, no? Drugs. Ang kasuk-anon, pagdumot, pagsulti og masakit kay mga pulong, dili mo to character assassination, mga marites. Uy, narabi mga marites karon nga walking possess. Pero di tanan. Di sa ka marites ingon na, Father, nisulti ko ana. Ya, mga napukabok, nisulti ka ana. Wa ko kay bawo, Father. Wa siya kay bawo, nga nisulti siya adto. Pero tinuod yun, nga wa siya mahibaw. Kay walking possess man siya. Kabantay mo, kung doon na sa kataw, nga may hinungdan, nga kuan, magubot ang sa kataw, wang inyong grupo, tungod ang tawhana, lami dyan na siya i-deliverance. Ayaw na ninyo, tubayi. Ina nga, ipatod ng Father Darwin dito ka. O katong maong marites, pag-deliverance, nag-react. Kaya ang maong marites, ako may experience na di tanang marites, walking possess, dunay pipila. Kaya bitong tig-ak kaayo, na ang iyang gusto, puro lang pang daot sa iyang isang katao, negative kayo sa kalibutan, negative kayo sa simbahan, negative kayo siya sa mga kauban. Tabangan na to. Hindi man tao to kontra, ang yawa man. Naisig pangatakin ako sa Cebu, la daot yun. Wala mo buhat daotan ni kong amigo. Nakauban pa yun na itong CFD. Ibaw ka sa rin tubag, Brad, no, kaluyan ng takas Ginoo. Kung magkita ta, sulim exercise ta ka. Kaya kasabot ko niya na biktima siyawa because of the envy, because of pride. Amen? Ikaunom nga sugo, dili ka manapaw. Kinahanglan, magmaputli kita, kanunay sa itong pamatasan, sa pulong, mga lihok, kauban sa itong isig katao, o bisan mag-inusarata. So itong pangayoon karon ang chastity. Kaysa itong hunahuna lang daan, makapanapaw ta, Mateo 5:22. Kinsa katong mutanaw sa kababae uban ang laway nga hunahuna nakapanapaw na siya sulod sa iyang kasing-kasing. So ang pagpanapaw ay dili lang sa pag-commit na to og malaway nga buhat, lawasnon nga buhat, bisan gani sa tong hunahuna. So ang challenge ni Kristo karon nato ang kaputli sa atong hunahuna. Tito 1:15, alang sa putli hunahuna ang tanang butang putli. Pero alang sa mga hugaw, ang tanang butang hugaw po. Ang gidili, batok sa ikanom nga sugo, ang mga malaway nga mga pulong. Yung mga komedya ninyo ba? Mga malaway kayo. Mga double meaning, bawal na. Nakasa na taan na sa atong pulong. Mahugaw na nga tinanawan. Gidili, ang mga buhat, nining musunod. Ang pagpanapaw. Pagpanapaw. Ilang biyaan ni may mong bana, mangita kaglain, adultery. Ikaduha, pagpakighilawas sa ulitaw og dalaga, fornication. Way kasal. So, sala na siya sa ikanom nga sugo. Ikaduha, ang paghimog malaway sa kaugalingong kinatao, masturbation. Ang paghapuhap sa kaugalingong kinatao. May sa po na. Sa ikaunom nga sugo. Ako'y pasyente dito karon. Kuya, kaya doon ay uyab inkanto. I-masturbate yung kinatao sa inkanto. Nagtuukog di tinuod,
lapas sa manig na po, nagsulti. Unya makikilawas ang mga engkanto niya. Espiritu tunto. No? Pag exercise na mo, suko kay yawa. Ningong engkanto, ayaw na may, Darwin, ayaw na lagi. Pasag din na may. Kaya ako mang ipakasal sila. Nag-ipon-ipon man sila. Dito tang magpakasal na mo. Ngayon sila nga, ayaw ni kasal, Father Darwin. Ayaw ikasal. Kaya mga gawa ikasal, amua. Pagkasal na ko, wala na dyan magnilabot ang mga demonyo. Yun anak ka powerful ang sakramento sa kasal. Itong pagpakan ng Ginoo. Ikalima, ay kaupat, sodoma. Sa paggamit sa lalaki, sa isig ka lalaki. O babae, sa isig ka babae, sa dili natural na paagi. Babae versus babae, lalaki versus lalaki. No? So mo ni hinungdan, kung imo tan-awon ang Old Testament, gipauwanan o kayo ang Sodoma o Gomora. Nya karon nagkadaghan na ni ron. No. Nagkadaghan na bisag dili manganak. No. Oh. Ingon tuuban ngano man nidaghan man nga wa may taguangkan. Una nga silutan ta sa Ginoo ani. Ning lima, bestiality. Ang tao nga magbuhat og malaway sa manap, makig-sex sa kabaw, sa kabayo. Grabe na jud ning uwagan na. Sa manok. Nya lain pa incest, pakikilawas sa kadugo sa imong relatives. Ikapito, nga sugo, dili ka mangawat. Kinahanglan tahuron nato ang ipanag-iya sa ubang mga tao, tumano nato ang kasabutan nga matarong dili diha sa pagtigayon o pagbayad sa matarong apil ini mga utang nato bayaran sad no. Saon ni no. Kay sinugdanan sa maayong dalan ang paghimo sa kangayan. Kay kun labing kahimutan sa Dios kay sa mga halad, kay mas maayo ang paghupot sa jutay nga butang sa minatarong kaysa didagko pinaagi sa limbong. Okay? Ang gidili gawas sa pangawat, gidili sa usab sa ikapitong nga sugo ang pagpanikas. Kung pagpanlimbong sa timbangan, tumang nga manindahay sa kruswe. O sa sukod, manindahay da sa dao terminal. Sa sukod o pagpanghinubra sa kinansya. Kidili din na sa ikaupat nga sugo. Ang dili pagbayad sa utang. Sa ano na ako dire? Ay, hinahinayin yung bayad niyong utang ha. Kaya nagkamatay ra ba ninyo? Dahil namatay dito sa Carmen, ibalik yun. Kaya ba mo? Yingnan. Principal. Namatay, gidunggab sa si Boy Sarce, ang as principal sa Carmen. Ang nagbisa to si Monsignor Gonzaga. Pag human nagmisa, nagpakita ang kalag ni Boy Sarce. Nyor, say ato, ako tong imong gimisahan ganina, Nyor. Huy, ganun ni amang ka. Nanimbaot ang balahibo ni Monsignor. Yung nakiksulti sila. Sa tabangi ko, Nyor. Sabay katabang na ko ni mo. At tuwa nga akong mga relative nyo nito sa Monteswerte. Carmen, yan naman. Nako'y utang wa mabayre. Napila man po, 5 pesos. Saan tuan nyor? Yang gadto. Pag adto niya, niingon ang mga, yan kaila magkanamo nyor, dimension kas kalag ni Boy Sarce. Ikaw kung ipabayron, sa nyor, gibayad namin, naningil ganina. Ay, salamat. Muli na kumaroy kong tuyo. Pagbalik na sa kumbento, nagpakita pag-usab ang kalag ni Boy Sarce. Umingon siya, Nyor, salamat. Puti na kuno yung panagway, abisti. Sanag na. Unya, nagpakita pag-usab. Yung ko nga, ano nagpakita man, Nyor? Siya nga, nangayog sukli, Nyor? Siya nga, wala na. Nagpasalamat. No? Wala nga, inaynayan nagbayad yung utang, ha? Uy. Kaya magpakita niya mo na ko, hindi dyan ko manto.
ang mga dili matarong nga panwildo sa kawani. Oy. Kanang inyong mga sweldo sa inyong mga maid. Dahil nang-apply, ningon, sir, nang-apply ko, sir. Tsaka maulay ka mang luto, gamay. Kamo ka mo bantay mata, gamay. Kamo ka mang laba, gamay. Sige, dawat na ka. Napila po yung sweldo na ko, sir? Gamay. So, ang pagsuldo sa dili maayo ba? Labi na imong ang sweldo supposedly 300, example 400. Imong isweldo imong kaltasag 200. Kaya na nimong 200. So, batok na sa unang ay kapitong sugo. Ang mga pag-among-among sa kaptangan uban sa pagtipig sa butang nga hinulaman. Uy, kato mga hinulaman ninyo ngawa ninyo giuli. Hawa man ka niya, hawa man. Di na iuli. Batok na, pangawat na. Wala ikauli sa matuod nga tag-iya. Na manghuwang bitaw di na mauli. Ikawalo nga sugo. Dili ka magsaksi og bakak sa imong isig ka tao. So mga marites ni. Kinahanglan magsulti kita sa kamatuuran kung sa mga matuod lamang ug ampingan usab nato ang maayong ngalan sa atong isig ka tao. Kung tinuod ang inyong gisulti nya makadaot sa inyong isig ka tao, ay na isulti. Kung ganahan ka mosulti, siya ang sultihi, dili ang uban. Nasabtan? Shh. Kung gusto nyo ka mausap, ili sultihi, directly. Personal na pagsulti. Dili kayo mag, si Juan ba? Yung daan na? Buutan kay ka, no? Okay ra kay ko ni mo, no? Hipokrito. Kung gusto ka mausap, imong kauban, nga katikista, sulti siya sa iyang sayop. Ayaw isulti iyang sayop ngadto sa uban. Nasabtan ninyo? Wala bisan pag tinuod daw, ningon ko sa dire. Ampingan usab nato ang maayong ngalan sa atong isig ka tao. Pananglitan, sultian nato ang uban sa nato katikista, si Kuan ba so? Kay ba ka na itabo ni Kuan? Sos. Liter ba na nato? Wa di klaro no? No. So, ang imong sultian ikaw. Mo sa akong experience prangka jud ko sa akong mga kauban. Sulti jud ta heart to heart. Di ko ganahaglibak. Ano man makasama ta sa ikawalong sugo. Na kinahanglan mo saksi tas kamatuuran. No? Nya ang kamatuuran sad di makadaot bisan pag maayo na atong gisulti. Ato dyan lang sultian. Abi ninyo, ma-reform ang tao. Kaya imong giprangkahan niya kamuran duha. Tinoo dili. Kanang mga di mo prangka, talawan na. Ya, sa pinadayag 21, way talawan makasud langit. Kanang mga marites, nga talawan na. Kanang mga mirasol, nga talawan na. Ang pagpamakak, sala gayod. So, makaka. Ayaw paghukom sa imong isig ka tao. Bisan pag nasayop imong isig ka tao, ayaw hukmi. Kung doon na kayo isulti, base sa kamatuuran. Amen? Ang pagbutyag sa tinago sa sayop sa uban, sa walay kinahanglan nga okasyon, dili kini matarong. Bisan pag tinuod na imong gisulti, mo na akong gisulti kanina, imong ibutyag, kanang tawhana, nangawat nagmanok atong usang adlaw, nasakpan yun ako. Masa may labot mo? Pwede man mo isultian, ayaw na pangawat og manok. Hoy. Yan ang imong panbang ipanabiglain. Pwede naman mo siya prangkahan. Kung imo pa ng buhaton, masakpan ka, mauwawan ka. Amen? Prangkahan na to ang usag-usag. Kabantay mo, matinganan lang ko ng uban. Atos sa uban, parokya, grabe kayo. Si Father, kipaw ka rin ko ng Father, kanang kato, sana. Ayaw kumpiyansa na, Father. So, manigative ng pare. Mabayas ng pare. Abi ninyo, akong buhaton, kanang imong gisulti na ang ato niya. Aron ma-reform ang ato igsuon. We need fraternal correction, not fraternal condemnation. Amen? Munang atong i-promote karon sa atong mga kaubang katekista, fraternal correction. Karang kamura duha.
Bro, ako kauyon sa imong gisulti ganina ba nasakitan ko? Anak. Sa asa man na to, Brad? Mao ni imong i-side. Sorry kay brada. Sa sunod magamping nako. So, it will lead us to reconciliation. Nindot kaning mga sugos Ginoo. Kitang tanan igo, apil ni nagwali. Ang pagpanglibak, ang pagpanumpa sa bakat. Ikasiyam, dili ka maibog sa asawa sa imong isikataw. Saon man ni. Dili ka maibog sa asawa sa imong isikataw. Muna ikasiyam. Kinahanglan, mao gapon, ma-relate na to sa kaunom nga sugo. Magmaputli ang atong hunahuna o mga tinguha. Kaya ang tanang mga sala nagsugod man sa atong hunahuna. Bulahan sila nga adunay putli nga mga kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. So mo nang make me pure. Muna itong pangayoon sa Ginoo. Abi ninyo kung pure atong hunahuna karong adlaw daghan tag mabuhat. Pero na polluted itong hunahuna, kuanta. Ana ta no. Usa nga buhaton nila ko. Magloading ta mo tag grabe tong laptop kasi gana ba dugay kay moon. Kaya naman na polluted ta na virusan ta. Unsay buhaton na to i-reformat na to kagalingon. Usaon pag reformat go to confession. Ma-reformat ka. Gaan kay imong adlaw. Amen. Make a good confession. Ang gidili batok sa kasiyang mga sugo kun uyunan nato ang malaway og mga daotang tinguha sa una. So more on mind ni sa isiyam nga sugo more sa hunahuna. So gi-target sa Dios dinhi nga ang atong purity magsugod sa atong hunahuna. Kining pagpatay nagsugod sa hunahuna. Magkunahuna nakagdautan. Pantay lang ni ipagpusil ko ni sunod adlaw ron. So nagsugod sa hunahuna. So i-purify na nato atong hunahuna. Kay ang mga daotang hunahuna dulumtanan sa Ginoo. Panultihon 15:26. Kay gikan sa kasing-kasing nagula ang daotang hunahuna, pagbuno, panapaw, mga kahugawan, mga pangawat, pagsaksi ug bakak, pagpasipala, kini mga butanga may makahugaw sa tao. Matthew chapter 15:19-20. Busa pakamatya sa inyong mga bahin dinhi sa yuta ang kangilaran. Kahugawan, daotang pangibog, ang daotang tinguha, kay tungod niining butanga miabot ang kaligutkot sa Dios niadto mga dili matuuhon. So tungod sa tong daotang hunahuna day. Gawa na to i-purify, i-sanctify atong hunahuna. Mo nang wa na tay mabuhat ni maayo na nang adlaw. Mahimo na tang tapulan. Mabikti na man nata sa one of the capital sins. The spirit of sloth, ang katapulan. Ha? Kung magkaon to siya ka. An idle mind is the playground of Satan. Sa to? An idle mind is the playground of Satan. Ang hunahuna nga sigig hinuptop, sayawa, duwaanan. Okay? Aron dili mabot ang kaligutkot sa Dios nato, purify our mind. Ika na pulo. Dili mo kaibgan ang balay o kabtangan sa imong isig katawo. Be contented what you have. Ayaw i-compare unsay naa nimo sa uban. Mo nang miserable ang uban, hala, datuan na nila, pobre mo na sila sa una. Mas dato-dato kung matana nila sa una. Sinso lagi. Yung kitaan ni porde kayo. Kaita. Ngaluoy. Porde ka, panta. Don't compare yourself to others. Nga naman, dili garantiya ang material blessing. Muna mingon si Kristo pagtigom ka magbahandi nga dili madunot sa anay. Dili makutkot sa taya. Dili makaon sa anay. Bahandi nga mulungtad. Unang mingon si Kristo paghago kamo sa pagkaon nga di madunot. Unang Eucharist. Kanang inyong ipaniud to ganina madunot man to. Sa may inyong sudan ganina. Pinirito nga isda, madunot to. Sa pailain. Utan Bisaya, lawoy, madunot to. Hastang ni kaon, madunot. Unsa na may di madunot mo nang Eucharist.
Paghago kamo sa pagkaon nga madunot, di madunot. Ang ipasabot ni Kristo ana ang santos nga Eucharistia. Katapusan nga share nako sa Eucharistia sa Buenos Aires, Argentina, 1996. Natagak ang ostias nga consecrated host. Ipunit sa pari, yang ibutangan sa baso nga dunay tubig. The following day, hangtod karon ang ostias nahimong tinuod nga unod nagkadugo. 1996 na nitabo, pagka 1999 gi-underwent siya scientific investigation. Ikuha ang sample o ang nag-supervise nini si Dr. Dr. Castanyon. Kaya mo si Dr. Castanyon usa ka atheist, wa mo tuog Ginoo. Siya mo gipa-investigate sa maong pan nga nahimong unod nagkadugo. Kaya mo, nalimbaw ang balahibo ni Dr. Castanyon kay ang sample niya gida niya sa Australia, ningon ang doktor, the flesh is a heart. Doon ay left ventricle, bungbong sa kasing-kasing sa tao. Unyang type sa dugo, type A, B. Mapadyod satisfy si Dr. Castanyon kay 8 years lagi. Gidana po niya sa Amerika ni Dr. Zozipe. Wa niya pahibaw ang gikan kato sa ordinary host nagikonsecretan sa pari na himong tinuod nga unod sa tao. Gidana sa Amerika si Dr. Zozipe, wa niya pasulti ang gikan to dito. Kung bingon si Dr. Zozipe, yun sa nimo pagkuha sa sample. Nga samtang imong gikuha kini buhi man ang tag-iya niini. Dili ka kakuha og portion sa bahin sa iyang lawas kun buhi pa ang tag-iya niini because the flesh is a heart. Grabe. Unang inig simba din natos kada Domingo makaigsunan. It is not an ordinary part of the body of Christ. The most important part of His body, His heart. Nga naman, gihigog matang tanan sa Ginoo. Yung mong balhin kaglay tinuan, di ka nakakalawat. Uy. Magsigir ka, Lord Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Way labot na imong inahan. Way labot na imong inahan. Way labot si Mama Mary, namura na. We proclaim you are King. Way labot na imong inahan. Muna nga, grabe kayo. Kung dugangan pa ninyo pagtuon atong pagtulunan, magdilaab, magkayo, magbaga ang inyong pagtuo ngadto ni Kristo. Amen? O si Dr. Castanyon nga atheist, nigakos sa pagtuong Kristyanismo. Siya na ang nag-promote sa mga Eucharistic miracle hangtod karon. Atong April dito ko, atong January dito ko Luzon. Di pa na Eucharistic miracle sa Pilipinas karon. Pero di pa i-mention asa. Kay gi-undergo pa og scientific investigation. Sa Luzon, kita ko mismo. Nako i-video gani, pero di pa nato ipakita. Pero napakita to nako, nako mada sa mga sports and visualization nato. Ang pari nahuga po ng ostiyas. Kuha niya, ibutang niya sa kuan. Kay ba last year ni nahitabo. Bago lang. Atong April. Unsay nahitabo? The following day, ang ostiyas, kita ko mismo, labas nga unod, nagtubo, hangtod karon. Ug ang tubig na puno sa dugo, nahimong puwa. Grabe, no? Ningon ang obispo sa mong diocese, bisan pagway mga doktor mo, o examine na ako nituo, nga tinuod ang gisulti sa to Ginoo. Ang panya kung ihatag ka ninyo, mao ang akong unod. Itong pakpakan ang Ginoo. Unya, wala na ko i-discuss tanan, pero naraman dire. Basahan lang ninyo, daghan mo Unya, ang ikaduha na kong topic, mga yawa man ang ikaduha. Ako lang i-direct ang kuana kay wala ko oras, matupo kog Cebu. Doon lang ko 20 minutes. So direct to the point atong kuan. Amo ni, ready na mo sa mga yawa?
So, mingon si Kristo sa Luke chapter, ayun mo kagol, kaya ako ning ihatag ni Father Tol. Ha? Para namin kopya. Ningon si Kristo sa Luke chapter 10, muna naka-inspire na ko nganong despite sa akong kabatanon, nidawat ko sa ministry sa exorcism and deliverance, naluoy ko pag-ayos sa mga possess. Ningon ko sa ko gugalingon, bahalag tukon ko siyawa. Ituok man ko kaduha. Kanang di bigto ko mag-deliverance, mag-protection, tukon ko ana, nagkapoy kay kong lawas, ditso ko higda, kaduha ko gituok, no? Bahalag tukon ko. Basta mutambang ko sa mga gipanghara sa yawa. Panahon nga bunyagan dunay pari. Panahon sa kumpirma dunay pari, panahon sa kumpisal dunay pari, panahon sa kasal dunay pari. Panahon nga masaniban, masapian ang parokyano. Asa ang pari. So ang mga pari karon wa man mitudloi sa seminaryo. Diha na jud sa parokya kay hatdan man mi dito. Nya usaon man eh. Nya nagbasa mo ko sa Biblia. Klaro maging ebanghelyo, hingilin yung nyawa. Saon man paghingilin ni wa man mitudloi. Nagdaro ko grosaryuhan. Di ba mo? Nagdako grosaryuhan. Unya, nagdako holy water. Wa mo kibaw. Ingon man kong paris-pris. Nakaw dito kay bago kag giordinahan. Kana imong kamot balaan kay na. Sa pader, no, tudlui ko pader kay kara ada kay pare. Ayaw, ikaw ra dito. Dahil grosaryuhan. Dahil cross. Sausaon man ako. Bisag puno ko sa kadlok atong time. Ibaw mo, ni atubang jud ko. Unya ang poses, ala, sige nagyaw-yaw. Unya, akong gisutan na grosaryuhan. Ibaw mo, ang poses ni hilom. Ang poses na ulian. Katurang pagsuot ng grosaryuhan. Sa kuyawa, no? Ang yawa, ni hiloman. Na ulian. Akong butang nga holy water. Matugra ka rin. Manan. Ako na po ka na. Tugra po siya. Kaman naman. Ako bitang sa pungang grosaryuhan. Mo ito first encounter na ko. Ako bitang sa pungang grosaryuhan. Saan mo mag-grosaryo ta, no? Abi ninyo, when we pray the rosary, ang mga demonyo nasa itong balay, di martiryo ay lang mga ulo. Muna ang mga demonyo samtang mag-rosaryo ta, mawa sa itong balay. Sabi ng kinasingkasi itong rosaryo, Hail Mary, full of grace. Nauban kay paspas po kayo. Santa Maria nagkasa Joseph. Amen. Naunsa ning rosaryo kami. Padunggon ta mo sa yawa ha. Mahadlok siya sa mga Birhen. Ako lang padungog ninyo ang actual nako nga exorcism sa mga yawa. Ready na mo? Ready na mo? Ready na may mudagan, Father. Alang ipa, dungog ninyo ha? Nga hadlok sila ni Mama Mary. Yes. Yes. Madlo ko kasi Ginoo. Pero ang mga dalian ako. Many. Are you afraid of all the saints? We are many. We are very afraid of them. They follow the Lord. We are tormented by their holiness. Are you afraid of Mama Mary? Do not mention her name. We are trembling in fear. We are many, but Mary is so afraid of her. We are afraid. Why are you afraid of her? Because we are dirty. We cannot live in her presence. She's too pure. Tumpakpakan si Mama Mary. Are you afraid of Mary? We are trembling in fear. We are very afraid of her because she is too pure and we are dirty.
Grabe, no? Dapat ko ipadungog ninyo lain. Kini siya, ipanguyaban, daghang ka po uyab nga engkanto. Basta kini mga wa maminyo, no? Nanay mga uyab nga engkanto, no? Nga ikaw, Father, wag po ka maminyo. Kamina mo, ha? But that woman loves Mama Mary so much. She's praying to Mama Mary every day. That woman is very religious. I want to get that woman. I want to kill her. Nagkurug-kurug na siya. 3 is the agony in the garden. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in I will heaven. get her man. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Taas man. Ako lang isulti ha kay ang taas wa nako ma-summary yang kuan. Ingon siya nga dili mi ka kuha niya because she devote herself to Mama Mary. For how many 13 years nagsuffer siya sa harassment sa yawa. Wa jud makuha sa yawa because of praying the Holy Rosary. Karon completely liberated na siya. Tupapakan ang Ginoo. Napod si Dudong Emil, dong, tindog dong. Dudong Emil, 12 years gyara sa yawa. Taga-Karkar, Cebu. Kibaw mo inig sablig na kog holy water ana. Mag wild na. Kinadaghan ng demonyo, mga high rank sa mga demonyo. Ingon siya nako, Father, maulian pa ko, Father. Ikaw ang Ginoo rin yun ibaw do. Padayon ni sa ampo. Yang gihangyo ang Manla Birhen. Mama Mary, hapit na imong fiesta. February 11, last February 11. Mama Mary, naghilak siya atubangan sa tabernakulo. Hapit na imong fiesta, ing na imong anak. Kay wa kabalibad imong anak sa kasal sa Kana. Sa unang milagro ni Kristo. Ikaw minhangyo ato. Hangyua ang imong anak. Kaingon man ka kung mag-devotion nimo, dunay spiritual blessing, spiritual benefits, plenary indulgence, aw nang pangayuon nimo. Naghilak siya February 10. Dito siya nakatug sa tabernacle. Blessed Sacrament. Kibaw mo, dahil ni gakos niya, na-feel niya ang gakos. Ug sa iyang damgo, nakita niya ang babae nga nagsuot o belt nga blue. Lourdes, di ba? Pag February 11, ako siyang gisolemn exercise, gitubag sa Malambirhen ang iyang hangyo. Hangtod karon, dili na siya. Di na sa ganahan mo kaon, way klarong tog karon. Magmisa may sinapog katog. So, grabe kayo ang liberation. Grabe kayo ang dedication niya. Gusto po siya magpari. Oh. Una nga, sunod, makapasar siya din sa seminaryo. Dili ko nag-graduate ha. Dili ko nag-graduate. Dili ko ni paso. Ano yung akong alma mater. No? So, mari ko na siya mo exam diri pohon. Makapasar ni siya, ani siya mo eskwela din eh. Kay, may ni kay, nindot ni kay, giyawaan yun. Kiba mo, kinadaghan ng demonyo sod. Kiba mo, upat ka lay ministers yang gialsa, dagko kayong tao. Yung ubang minister, yati na ni, kusgana man eh. Pero kaluis, ginoong karon, tungod sa yung devotion sa mga birhen. Una nga, ningon si Kristo sa Luke chapter 10, verses 19 to 20. Behold, I have given you authority to tread on, to trample on serpents and scorpions, and over all the power of your enemy, and nothing shall hurt you. All the power of your enemies are subject to us. Muni nakapalig-un ako. Ano ako madlok sa mga yawa? Tingnan man siya nga, gaan, I have given you authority. Igaanan na kong authority. Madlok pa man ko. To tread on. Sa may tread on? Tumban na nato ang mga serpents o ang scorpions. Pabitos Mama Mary, sa Legion of Mary, nagtunob siya o bitin. Si San Miguel Arcangel, kitumban niya ang demonyo. Kung sa ayon mo kadlo siya, tumbanan ra nato sila. Amen! God is good! All the time! Wala, di na ako kuan ni tanan. Kung saan na ito pagsukol sa yawa, ningon si San Pablo, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion
looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. Kasi baton to, paglig-on sa imong pagtuo. Stand firm with your faith. Lig-una imong pagtuo. Yan naman, ang mga pari karon matud pa ni ni Father Gabriel Amort, usa ka chief exorcist sa Vatican. Doon ako na misguiding fear among the clergy. Ano sa to? Misguiding fear among the clergy. Ang mga pari na hadlok sa exorcism, na hadlok sa deliverance, nga binuhat ra ang atong giatubang. Pero wa sila mahadlok sa santos nga misa. Ang ilang gigunitan, magbubuhat, dili, binuhat. Umingon siya, kung nahadlok mo sa deliverance, hunong na mo og misa. Uy, kinsa may daghan, naka-schedule na mong pare, misa man? Tinawa dili. Uy, ano ka pong misa may nakapuno sa among whiteboard? Ano ka? Uy. Misteryo. Una nga, wanay oras dito pangumpisa. So possibly, appeal na tanan. Sacrament of confession, ay hilog. Nakapuno radyo na mo, no? Misa. Nga naman? Nga no? Naikolekta. Abi ninyo, ang gitugot yun sa canon law, usara man ang misa. Usara ang misa. Kung nunay duha to law, itugot lang po ng canon law, pastoral reason. Kung nunay namatay, di misahan. Uy. Pastoral reason. Sobra na ganag, 5 na imong misa kada adlaw, 8 na imong misa kada adlaw, dili na pastoral reason. Reason of the pastor. Tinoo dili. Dingon bitaw to amo. Nakainomdom ko sa among professor sa seminaryo. Iya jud ning gisulti. Kamo mga seminaristaha mo, kada adlaw ta magmisa dinhi, tapulan kay mo manimba. Suko siya. Tapulan kay mo manimba. Nay uban sig pang-absent sa simba. Anong tapulan mo? Bantay ni kapari nyo ha, makugihan na magmisa. O dyan nagisulti niya, no? Nainumduman na po na ako. Wala nga, lack of catechism ang mga kaparian karon sa ministry of deliverance and exorcism. Kaya ba mo, before Vatican II, di man ka mapari kung dili ka mo undergo sa minor order exorcism. Before ka man-deacon, mo undergo ka og lectorate, minor order, acolytate, mag-serve ka, i-install ka na. Appeal sa installation ang minor order sa exorcism before ka mahimong deacon. Pero karon nawa. Una nga, kitang tanan nga niya din ni karon, pwede man ta ka-deliverance sa inyong balay. Sa inyong balay. Pwede mo maka-deliverance. Una na libro ni Father Sikia, kanang, ano sabi ni? Ako lang na ibili ninyo ha, kaya di man ako mahumag-discuss. Sa Pilipinas, religious in nature, yet there seems to be some form of blockades to the blessings and graces as well as the protection of God. Nganong nangasakit mo? Nganong daghan ninyo, miserable inyong kinabuhi? Nganong gubot inyong kinabuhi? Daghan mong tuo-tuo. Mantumog albularyo. Mantumog, nga ati, ana. Okay ra kay share tong imo te? Ayan lang. No. Mantog albularyo. Mantog tambalan. Usa ka albularyo ningon ako, Father, yanong mingon man ka nga dili gikas Ginoo nga among gahom. Na si San Vicente Ferrer ako patron. Og katekista ko. Sige kog simba. Sa way misa mo simba gyapon ko.
Ay, buutan man dyan siya. Buutan dyan. Ikaw na'y, ihunong imong pagpanambal. Ang atong i-promote ang paagi sa Ginoo, ang sacrament of healing, confession, anointing of the sick. Pasimbahon na to sila. Eucharist is the source of healing. Mabitan na imong mukuntak na ko, Father, na ay masakiton diri sa Cebu, Father. Na nasa ICU, pariun ka namo, kami bahala gasto. Yung kung ang buhaton ninyo mo ni, na ipare niya, go to your priest. All priests are healers. Pakumpisa la, pahilugi, niya kining ikatulo, Eucharist, source. Kining duha is sacrament of healing, ang Eucharist, source of healing. Kalawatan, kanunay. Amiguha tong liminister para hatdan kada adlaw. Kay masakiton man siya. Kalawata. Daghan kay nang ayo. Ako silang inan kanang inyong gikalawat ang Eucharistia. Abugra si Father Darwin. Kung nakaayo ang abog, samot na ang source of healing. Ang Ginoo sa mga Ginoo. Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Kung ang kamo, doon na mo'y masakiton, tawga ang atong kaparian. Yung manawag na ko, Father, naas ICU. Adto mo sa inyong pare. Di kung magsikiw, yes, 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 yes. Di samutag, di katubuan eh. Unang nga, nganong mo mga ayo, dahil niadto na ako dito, upat ka buok. Sa Father, taghan kayo magsakit. Kung doon na mo'y habak, wala. Sa doon na, Father, mga disinti kaayo, nagkwintas og bala, nga di mo buto. Nawara mo. Disinti yung tao na ilad ra mo sa Espiritu Tunto, sa mga mini ng mga propeta sa itong panahon karon. Tangtanga na. Di ba ayuhon mo sa Ginoo? Religious in nature, yet there seems to be some form of blockage to the blessing and graces as well as the protection of God. Ganong wa mo sud ang blessings Ginoo, daghan lagi tagtuo-tuo. Yung kanan yung mga kuan dia, kwintas na nito tuo. Indot na Father kay magnetize ni, ma-energize ko. Uy, tangtangan na, uy. Ang magkahatag na to grasya to strengthen us is the grace of God. Ang Eucharist is more than grace of God. The source of grace. Amen? Kapag mo katong upat ka buok, nga niasa ko tubangan, titangtang nila tanang habak. Pag-renounce nila sa prayer sa simbahan, completely healed silang upat. Ano man nawa na ang blockades. Nawa na religious in nature, yet there seems to be some form of blockades. Naali. Katong naali, katong mga habak. Dahil albularyo ni adto nako, naglisod naglakaw. Ano na siya? Giasisa na. Giabaya na. Aron lang siya makaabot sa ako atubangan. Ako, sige, tinuod tayo, albularyo ka. Sa yes, Father. Yung ka matambali sa imong kagalihong gahom. So, wala ko kasabot. Aning akong, nabaligya akong kabawan ni Father. Nakihabak da, tangtanga. E kung di ka mo renounce sa imong pagka-albularyo tayo, mo respeto ko nimo. Imo man ang katungod. Pero ako juga sultias ka matuuran, dili nagikan sa Ginoo. Ni cooperate siya, yung gi-renounce, kaya ba mo completely healed siya sa akong atubangan. The fullness of God's blessing, the fullness of God's protection, wala na to madawat kay daghantag tuo-tuo. Na? Religious in nature, pero daghantag ituhuan. Daghantag feng shui. Ang atong Santo Niño, green. Ang atong devotion dito sa kuan, ay green day. Napay Santo Niño itong puwan, nagdaog buyot na isinsilyo. Santo Niño di swerte. Uy, nabuang na. Ang Santo Niño, nagkunahuna, nagkwarta. Wala na ako na ninyo. Paswerte man ni Father. Nawapoy mga Father, kamutuot ta. Muna, ang blessing sa Ginoo na trap. Muna, miserable mong kinabuhi. Muna, gubot inyong pamilya, di magkasinabot. Because of that. Because of that. Doon na may naka-block. Unang si Father Sikia said, cases of extraordinary demonic attack are plentiful. Daghan na kayo. Ako maka-relate ko ani. Wala may oras. Alas 5 naman. Ato may tubigon manakayan.
No? Masensya na mo, di na ako masulti tanan. Pero ako ning pakapi ni Father Tol. Okay? Di na ako ka-entertain yung pangutana. Sunod lang mo sa punto per punto kay nagsigog hatag dito. Babang nindot kay mga experience nako, dunay bata nga gituli sa engkanto. Pag ngihi niya sa mangga, bata, 4 years old, pag ngihi na sa mangga, isinggit siya, aray! Pagtanaw na, natuli naman siya. Perfect kayong pagkatuli. Wa pa Joy, samad. Pero siya, naglain niyang lawas, gidaha dito sa office. Sa ano man sa Father, gituli na dito sa mangga. Sa 4 years old man, sa mo ba? Tinuod. Sa atong, dong, tanawa dong. Ipatanaw mo ko. Sa nindutas pagkatuli. Perfect. Why samad? Naayo dayon. Kudong, pasalamat lang kasing kanto. Yan naman, Father. Nag-medical mission sila. So akong gideliverance na ulian sa ilanat. Pero na, gituli yun siya. Unang akong gi-break ang seal and consecration niya. Nya akong ina ng mga altar boy, kaysa itong way tuli ninyo, pangihi mo dito sa mangga. Ubananta mo. Satan is real. Satan is real. Unang how to protect ourselves, renounce everything. And God is more than enough. God is more than enough. Daghang kayong salamat. Kinadaghanang salamat. Ug way sa payan.